Baka smooth niya. Smooth na smooth, manakbo pa din, no? Hello guys, this is Black One Moto again. At dala ulit natin tong Honda PCX ni Boss JB. At salamat ulit sa pagpapahiram mo, no? Pinalta na yung kanyang gulong sa likod. Naka Michelin na. So medyo madumi lang kasi hindi masyado naagamit. Naka-stock lang yung unit, no? So Honda PCX gaming tayo ngayon. Alamin ulit natin yung performance niya, no? After ilang taon. Alright. Ang ating odometer is 14,844 yung natatakbo. Pakabata pa no kanyang odometer, no? So yung battery niya nakailaw, oh. PCX gaming tayo ngayon. So kagandahan dito, yung ating riding position, napakaswabe, ano. Relax na relax tayo dito. Lahat to stock pa, maliban dun sa gulong sa likod. Pinalta na ng Michelin. Same size din lang naman. Ngayon kasi 2024, may mga lumabas na bagong kulay, ano. Wala namang nabago dun sa specs. Sa bagong kulay lang talaga. May kulay pula na ako nakikita. So maganda yung pagkakagdali dun, ano. Riding position natin dito, okay na okay. Pwede nating stretch yung paa natin. Hindi stretch. Alright. 5'11 tayo in reference. So kaya masasabi ko na sa mga malaking tao dyan, matatangkad, ay swak na swak tong PCX 160. So hindi na naman kulay ang nabago, pati yung presyo, of course. Kasi nung binili namin ito ni Boss JB, is SRP nito is 115,900. At nabili ito ng cash. Ngayon 2024, napakataas na ng presyo. Yung CBS nito is nasa 130,000 ako hindi nagkakamali. And then yung ABS version nasa 145,000 yung presyo niya, ano. At alam naman natin at nakikita natin sa kalsada na napakadaming gumagamit ng Honda PCX 160 dahil siya ay naka 4 valves engine na, ano. Naka fuel injected. Pagdating sa gas consumption, napakatipid. Nung bagong kuha to, tinest drive natin, gas consumption, nag-average tayo ng, kung ako hindi nagkakamali, umabot ng 45 kilometers per liter, ano, ating testing nun. Nandito nga tayo ngayon sa Lucena City, going to Isabang, ano, at may pupuntahan tayo sa bandang Chaong. Yung throttle response niya, ano, okay na okay yung throttle response niya, napaka-responsive, hindi delay. At yung preno, of course, kahit hindi tayo naka-ABS, ay malakas yung preno niya. Dahil naka-CBS naman po yung ating unahan. So i-comment ko lang po dyan sa ating comment section kung worth it to buy ang PCX 160 ngayong 2024. Kasi ito po ang tinetestive natin, itong kino-content natin is first version. Mag-bypass na tayo. Doon sa mga issue ng PCX, nung dati ang hirap buksan itong, ano, fuel cap nya. So may mga ano naman dyan sa YouTube kung paano nila inayos. Do ito ayos na din eh. Hindi ko na alam kung anong ginawa, kung bakit naging maayos agad. Kasi dati kung bubuksan ko yung fuel nya, fuel tank, ang tagal, kailangan pa nating sungkitin. So kaya na hindi naman eh. Ito matagal ko lang hindi nagamit.
Doon sa 2 taon na ano. Ngayon lang ulit natin nahiram Epos JB. Alright. Ang bilis. Sandaan mahigit. Maganda na kapag medyo malaki yung unit mo, no, ay kahit mabilis yung takbo mo, okay lang. Unlike dun sa aking ginagamit na Mio Sporty, kapag naka 70-80 na ako, nakakatakot na din minsan gamitin. I mean, nakakatakot na din minsan pabilisin kasi maliit yung unit. Tapos kapag may nakasalubong ka na mga heavy vehicle like truck or bus, kapalit ng hangin. So ito medyo no, okay naman. Kung ako nagkakamali, nasa 122 kilograms tong PCX 160 dos, kasi bigat ng Aerox 155. Of course sa market nandiyan pa din yung mga competitor niya na NMAX, Aerox, then yung mga ibang brand ay madami na siyang competitor sa market. Alright, okay naman yung suspension kahit gantong mabako. Normal yung ganyang telescopic suspension yung play nya, hindi masyadong matagtag. Ito yun lang naman personal ano ko lang naman, opinion. So lahat ng sinasabi ko dito, so disclaimer lang, lahat mo ng sinasabi ko is base lamang sa aking experience sa unit. So iba't iba tayo ng experience dyan. Yung iba ay matagtag ang suspension, iba okay naman. So kanya-kanya tayo na dyan ng observation. So shout out dun sa nasa unahan ko na PCX 160 din. Medyo malayo ang ano niyan biyahe kasi naka full gear, no. Na yung biyahe siguro ni bossing. Ride safe, boss. So sabayan lang natin si boss. Hindi naman tayo magpapanglayo niyan at same lang naman yung ating unit. Kulay gray yung sa kanya. So kung ako tatanungin, in my personal opinion, ano, okay na okay itong PCX 160 na to. Komportable tayo dito. Then yung bilis ay of course mabibigay naman sa atin yung na-expect natin na bilis, no. Kahit itong ako ng 120 kilometers per hour, mahigit pa dun. Smooth na smooth yung takbo niya, no. Smooth na smooth. So alright, dito lang po tatapusin ang ating video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel, no? At ito po ang Honda PCX. Short review lang natin after 3 years ng gamit. So wala namang problema, goods na goods, all stock. Yung kanyang horn lang pinalitan, naging PIA horn. At the same time nilagyan po siya ng daytime running light, no? Upang malakas yung ilaw natin, especially kung ginagamit pang gabi at pang malayuan. Well, at least advantage natin yun kapag malakas yung ilaw, di ba? Kitang-kita agad natin yung mga nasa unan natin sa gabi. This is Blackman Moto again, at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Ingat po tayo palagi. Ride safe and peace out.